Hi, natay bagong pangutana diri o. If pwede ba daw niya kasuhan ang tao ang gitawag siya maot or tambok. Atong tubagon. So, sa Pilipinas, wala tay specific law nga nag-penalize ani nga kind of actions. However, depende sa sitwasyon, natay mga several laws nga pwede nato i-invoke. So, unsa may mga balaod ato i-discuss one by one. I know you are familiar with these crimes, no? Cyber libel, and oral defamation. Kaning tulo, almost similar lang sila, but ilang lang kalahian is means of committing this crime. So, number one, ang cyber libel is provided under RA 10175. Muna siya gitawag nga Cyber Crime Prevention Act. So, kaning cyber libel is committed ni siya through the use of computer system. Ang libel naman is found under Revised Penal Code, specifically Article 353 siya. And it is committed by means of writing or published through writing. Ang oral defamation naman or slander is also provided under the Revised Penal Code, specifically Article 358 siya. And committed ni siya by being told in public verbally. So, gamit ang ba lang. Wala gi-post, wala gi-suwat, but ba kanang chismis bitaw. Siya. Nang chika-chika na to diha sa atong silingan. So, kaning tulo, similar lang sila mga elements. Kaning tulo, similar lang mga elements. Na sila 4 common elements nga agkinahanglan para mo prosper ang pag-file na to og kaso aning tulo. So, unsa man sila nga mga elements. Number 1 is the defamatory remarks or demeaning remarks. So, in this case, kaning pagtawag og maot or tambok sa katawo is considered ni siya as demeaning nga remarks mo na siya. Number 1. Kaduha is ang malicious intent or malicious nga motibo. So, unsa man yung malicious nga motibo, unsa pasabot ani? Malicioso siya in the sense nga ang nagsulti, ang nagpost, or ang nagsuwat, or ang nagpublish ana, or ang author ana, is despite sa fact nga kabalo siya nga mauwawan ang tao, or kabalo siya nga masakitan ang tao, or madaot ang tao, iya gyapon ang gibuhat kay mao gid ang iyang intention nga pakaawan ang tao, mo na siya gitawag nga malicious or malicioso. So mo gana iyahag yung tumong is pakaawawan or daoton ang tao, mo nang iya nang gi-publish or iyang gi-post, mo na siya. Ang kaduha nga element, ang ikatulo nga element is ang publication. So unsa may pasabot og publication under these 3 crimes means that ang information nga imong gidawat or ang imong pagtawag og tambok or maot sa kani nga tawo or sa imuha is accessible to another person, meaning iyang gi-post online, iyang gi-comment sa imong post or sa iyang group chat nga naay nakakita laing tawo nga ginang kanyang tambok or maot nga gipakaulawan kaniya, kana siya considered na siya as publication sa cyber libel. Ang sa libel naman, ang iyang pagsuwat o ang iyang pagprint sa mga posters, flyers, or sa newspaper na ilang nakabasa nga mga tao, kana siya is considered publication. Ang sa oral defamation naman is naa siya giingnan nga laing tao. Iya kang pakaulawan sa laing tao. Muna siya ang ikatulo nga element. Ang ikaupat naman nga element is ang identifiability. So, unsa man pasabot ana? Regardless, una, gimension gyud, giingan gyud ang imong pangan nga si Ricardo Dalisay giingnan tambok or maot. Kana siya. Ikaduha, maski wala ka gi-mention but you are identifiable. For example, nga na ikaw kintahay is ikaw ang the only person sa inyong lugar nga from Japan, so ni nga na kintahay ang author or ang gasulti nga katong taga-tua nga taga-Japan, maot kitog naong tambok kito uy, nana siya. Wala gi-mention imong name but tungod kay ikaw ang only person nga gikang Japan sa inyong lugar, ma-identify nga ikaw, kana siya, pwede na siya maski wala gi-mention imong name. Or kintahan ingon nga ang amo ang kapitan sa mong barangay, maot og naong or tambok, nga na wala may laing kapitan inyong barangay, identifiable, mana siya.
dili na siya mo matter kung gimension ang name or wala, as long as identifiable siya. Balikan po na ko itong publication, no? What if attorney sa group chat lang man ako siya katawan, or sa group chat ramang ko nila katawan, gipakaulawan nga na pwede ba? Of course, yes, group chat. Kay ang publication mode is, ang giingon man mode sa balaod is accessible ang information to a third person. Wala man giingon nga necessarily nga i-post online. Maski pag sa imong post or sa post niya is only friends na, but nailay nakabasa, kana siya. Considered na siya as publication under aning tulo ka under aning balaod na to sa cyber libel. So muna siya upat ka elements nga kinahanglan para ma-prosecute ang ma-prosecute or ma-prosper ang kaso sa cyber libel and oral defamation. Kung tana, attorney, what if ang ako ang giingon kay tinuod man akong giingon, dili ba na siya pwede mong depensa? Generally, pwede na siya himuong depensa. Actually, ani nga mga kaso. Provided, nanay ba, ang pagka-tinuod ana, pwede na siya mahimong depensa, provided nga ang imuhang pag-post is na ay justifiable and meaning, publish siya through or with good motive. So, for example, maglisod ko nga example kaya sa may good motive sa pagpakauwaw sa katambok or mga tugnaong, no? Ting wala man siguro. So ako lang i-take for example is kanibitang usa karon nga beware of this scammer na siya. Yes, tinuod nga scammer, scammer si Juan. Pero ang pag-post nimo or pag-post nako is imo lang gi-aware ang public para dili na mabiktima, kana siya is pwede na siya nimo consider as justifiable end. Pero ang kaning atong gitawag nga depensa nga kaning pagkatinuod sa atong gibutang dira nga depensa is dapat pod ato na i-prove in court. Nga mo na imong tumong, wala igay tumong nga pakaawan siya. Siya ha? Pero ko lang na dili siya absolute. I-prove gyapon nimo na siya. Okay. So, there ni what if ang gasulti nako og tambok or maot kay di man ako makita sa ilaha nga ginapakaulawan ko murag out of nowhere lang. So dapat ay gitawag nga balaod nga the Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act or RA 11313. So unsa man ni siya? Kani siya nga balaod nag-cover ni siya og all forms of gender-based harassment. So for example, ikaw or lalaki ka, ka-familiar man na remarks nga maski pag mahuman na ma-end ang kalibutan, di ko mupatulan ang tambok ng matugnaw nga lalaki or babae siya, or babae giinan sa mga tambay nga day dili na lang kanako day ayo na pag choosy kay total wala na may laing mong patol nimo kay usa may mong patol bain nga na, that kind of remarks although wala siya intention nga kulawan ka, but purely binuang lang. However, it was a gender-based remark or harassment, kana siya pwede na siya i-prosecute under this balaod. Again, RA 11313 or the Bawal Bastos Law. Okay, remember that under aning RA 11313 nagmo ni siya ang balaod nga ga-penalize aning kanibutang managhoy or kanang wolf whistling in public, pwede kay na siya under aning nga balaod. Although gamay lang penalty, kani siya is ang penalty aning RA 11313 if verbal lang nga gender-based harassment is ang first offense na niya is 12 hours na gid na community service and 1,000 nga fine. Pero abot ng third offense, pwede ka na mag-riso taman 1 month siya. So, kung balik ko, no, ang katong sa cyber libel di ay kung ako na ingon. Ang cyber libel, if proven na guilty ka, ang iyang penalty ana is minimum of 4 years and 4 years, 2 months and 1 day up to 8 years mo na siya pinakabugat sa tulo. Ang libel naman, ang iyang penalty is 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Siya. Sa oral defamation naman is depende sa appreciation sa courts. Ang iyang penalty is from 1 day up to 2 years
and 4 months. Depende kung simple or grave nga defamation. Depende na sa so balik ta. Again manato no ang ato ang RA 11313 attorney, what if ang akong bana may gasigi og pang verbal abuse nako, pwede ba nako siya kasuhan ang attorney? Wala man ko niya gidapatan, wala man ko niya pasakitan, wala man ko niya gibinuang ng laing bae, pero sige siya sulti nako og tambok daw ko, mautak og naong, and then to the point attorney nga ubos na tanong sa akong self attorney, pwede ba nako sa akong partner? Actually yes, pwede. Kaya ang ato ang RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Children, nag-provide na siya og physiological abuse. Wrong. What I meant was psychological abuse. Sorry. Sayop. Or violence or the emotional violence. So, included ana nga is the verbal abuse. So, regardless na kung gisulti na sa imong bana, uyab or partner, as long as namoy kanang relationship duha, sexual relationship duha, pwede na siya malayable under na nga balaod. So, kung ginabalik-balik na kag sulti, ginabalik-balik na kaong sulti sa kanang sultihan sa imong bana or imong partner or imong ka-live-in, katambok or maot, then it affects you emotionally, pwede na siya ni. Kaya ang under RA 9262, pwede na siya mapriso from 6 months to 12 years. Depende sa duration, kung sa nakakadugaya nga giingnan ana, depende pa sa sitwasyon. Okay? Attorney na, lagi ko nakita online attorney nga, kanang, pwede daw kung maka 20 mil, attorney, kani siya nga post, nga, pwede daw kung maka 20 mil, kung inan ko na kung tambok. Kani nga post, ang iyang gi-invoke ani is, RA 10627. However, sayop man siya. Kabalo mo nang sayop siya. Ang kaning RA 10627 is mo na siya itong gitawag nga Anti-Bullying Act. Okay? Kaning Anti-Bullying Act is applicable only to schools. Ni siya. Under ani nga balaod no, eskwelahan ra gid nga from elementary to secondary. Ni wala ganilabot ang high school. Wait sa sayop po ani. Appeal lang high school ani. Okay, from elementary to high school. What I meant was, wala ganilabot ang college. Sorry. Kanay po nga balaod is, kung ano siya, wala ni siya nang provide og penalty of imprisonment. Kaya again, sa school ni siya mahitabo, school setting ni siya. So, ang kanay nga balaod, gamandate lang ni sa mga eskwelahan nga to adopt strict nga mga policy and guidelines to prevent the bullying inside the school. So, sayop ni siya. Kaninga post, sayop ni siya. Dili ka maka 20 mil ani. Okay? So, unsa man nga pagi attorney nga makakwarta ko. So, kung ganahan ka makakwarta, kay ganahan ka makabawas, yes, pwede man ka mo file og damages. So, for the cyber libel, for oral defamation, and for the RA 9262 for the emotional abuse committed by your partner, pwede nimo na siya ubanan og claims for moral damages if sa mata kung kanang balik-balik na bitaw kanang affected na ka emotionally, pwede nimo siya ubanan na moral damages. Under RA 11313 pod, if ang imuhang katong mga tambay, katong gisulti nimo o katong gisultian kag maot or tambok ana, pwede ka maningil niya exemplary damages para di na mausog sa lain or para dili na bitaw sundugon pa sa lain na siya. I hope natubag na ko yung pangutana.